Oras, 7 a.m. Isang lalaki ang tumatakbo ng 10 kilometro sa gitna ng ulan. Nakasuot siya ng asul na jacket at gray na pantalon, makikitang puno ng determinasyon at nakatutok sa kanyang ginagawa. Oras, 2 p.m. Makikita ang lalaki na nag-eensayo ng mga head strike gamit ang espada. Ngayon, nakasuot siya ng pulang kamiseta at itim na pantalon. Ang kanyang focus at determinasyon ay kapansin-pansin pa rin. Oras, 5 p.m. Sa gym naman siya nagbubuhat ng mga mabibigat na weights. Suot niya ang puting t-shirt at itim na shorts. Sa kabila ng hirap at pagkapagod na makikita sa kanyang mukha, hindi niya tinatantanan ang kanyang gawain. Sa opisina, isang lalaki ang nagpasa ng resignation letter. Habang iniabot niya ito, naririnig sa kanyang isip. Ito ang tamang desisyon. Paulit-ulit na lang ang 14 na araw na routine, kaya nagdesisyon akong mag-resign. Lumipas ang 15 araw. Sa iba't ibang lugar, makikitang tinitingnan ng mga tao ang kanilang mga telepono. Lumalabas ang mga kritikal na alerto ng sakuna. Ang mga balita ay nagbabala. Mga halimaw ang lumitaw sa Inwang Mountain sa Jangno-gu noong 6:32 nanograms gabi, pinapayuhan ang mga residente na lumikas agad. Nagulat at natakot ang mga tao. May isang lalaking nakasuot ng salamin ang nagtanong, "Ano, mga halimaw?" Isa pang alerto ang lumabas. 2 halimaw ang lumitaw sa Sorak Mountain noong alas 4:51 nanogram hapon at ngayoy papalapit sa lungsod ng Seoul. Sa iba't ibang lugar, makikitang takot ang mga tao habang sunod-sunod na alerto ang lumalabas sa kanilang mga telepono. Nagpapahiwatig na ang mga halimaw ay kumakalat sa maraming bahagi ng bansa. Si Lee Ho-young, isang ordinaryong lalaki, ay nagbabasa ng balita sa kanyang telepono. Makikita ang pag-aalala sa kanyang mukha habang iniisip kung totoo ba ang mga balita. Habang naglalakad siya sa kalsada, napadaan siya sa isang babala tungkol sa panganib ng halimaw, ngunit binaliwala niya ito. Bigla siyang nakakita ng isang maliit na halimaw na nakakadena sa gitna ng kalsada. Nagulat siya at napaatras. Tumitig siya sa halimaw, nagtatanong sa sarili. Totoo ba ito? Bakit may halimaw dito? Nang sinubukan ni Lee na tumakbo dahil sa takot, biglang humiling ng tulong ang halimaw. Gumawa ito ng mahina at nakakaawang tunog. Kay Kurik. Tinitigan ni Lee ang halimaw na para bang sinasabi sa kanya, "Tulungan mo ako." Ngunit sa kabila ng nakakaawang tingin ng halimaw, sinabi ni Lee sa sarili, "Hindi ako makapagpapakita ng awa sa isang halimaw." Nakakatakot pa rin siya kahit ganon. Nang tingnan niya itong mabuti, napansin ni Lee ang mga luha sa mata ng halimaw at ang larawan ng pamilya nitong nasa gintong frame. Napagtanto niya ang lungkot at desperasyon nito. Nagdadalawang isip si Lee habang nakatingin sa halimaw, hanggang sa sinabi niya, "Hindi ko alam. Tao ako, at siya ay halimaw. Paano ko siya tutulungan?" Sa huli, nagpasya si Lee na tulungan ang halimaw. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng halimaw ng isang maliit na regalo na nakabalot sa seda. Habang hawak niya ito, napatingin si Lee sa regalo na may halong pagtataka at pag-aalinlangan. "Napagod na akong tumanggap ng regalo mula sa kanya. Pero hindi ko may kakaila, iba ito." Nakatitig siya sa regalo, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. "Hindi ko aakalain na ang isang halimaw ay gagawa ng ganito." Sa isang iglap, isang kumikinang na interface na tila gawa sa transparenting asul na enerhiya ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang liwanag mula rito ay sumasalamin sa kanyang mukha, nagpapakita ng halo ng pagkabahala at kawalang tiwala. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay, ngunit tila nag-aalangan, ang kanyang body language ay nagpapakita ng pag-aalinlangan sa kakaibang bagay na nasa harap niya. Pinagmasdan niya ang interface ng malapitan, halatang nagtataka. Sa isip niya, nagtatanong siya, "Ito ba ay parang hologram?" Biglang narinig ang isang matinis na tunog mula sa interface. Ang kanyang atensyon ay agad na napako sa mensahe na lumitaw dito. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang yon, ang liwanag ng screen ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa paligid. Napatingin siya sa telebisyong nasa silid. Kasalukuyan nitong ipinapalabas ang isang breaking news broadcast. Makikita ang imahe ng isang news anchor na may seryosong ekspresyon, kasabay ng headline na nagbabalita ng nakakagulat na pangyayari. Ang mga itim na ulap, sumasaklaw sa iba't ibang rehiyon. Sa telebisyon, isang live footage ng skyline ang makikita, ang madilim na ulap ay unti-unting bumabalot sa kalangitan.
Ang larawan ay nakapangingilabot, tila sumasalamin ang paparating na sakuna. Sa bawat salita ng news anchor, nararamdaman ng binata ang lalim ng sitwasyon. Sa isip niya, tahimik niyang sinabi. At ngayon, bakit parang simula pa lamang ito ng mas malalang mangyayari? Napapikit siya saglit, pagkatapos ay huminga ng malalim. Lumapit siya sa bintana o balkonahe. Tinanaw ang tahimik na tanawin ng lungsod. Ang mga kalye ay tila normal, ngunit may nakakabahalang katahimikan na tila nagtatago ng paparating na kaguluhan. Habang siya ay nakatayo malapit sa isang bintana, tahimik na pinagmamasdan ang television. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, nagpapalabas ng nakakasilaw na liwanag na nagpadilim sa mga anino sa loob ng silid. Ang apoy ay sumabog pataas, ang liwanag ay sumasalamin sa mga bintana at dingding. Natigilan ang binata, ang kanyang katawan ay nanigas sa pagkagulat. Tinutunghayan niya ang nagaganap sa labas, ang mga mata niya ay lumaki sa takot. Sa kasagsagan ng pagsabog, isang nakaka-piercing na tunog ng "kiaang" ang pumuno sa paligid, halos nagpaparalisa sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na bumalat sa kanyang noo habang bigkas niya sa mababang tinig. Ano? Ang kanyang takot ay tumagos. Malinaw na nararamdaman ang biglaan at hindi inaasahang kalikasan ng trahedya. Sa labas ng bintana, ang tanawin ay nagbago sa isang eksena ng kaguluhan. Ang mga lansangan ay naging tagpo ng puro kaguluhan. Tumatakbo ang mga tao sa magkakaibang direksyon, ang kanilang mga sigaw ng takot ay halo-halo sa tunog ng pagbagsak ng mga debris mula sa itaas. Ang mga ilaw mula sa sunog ay nagpapalitaw ng mga pulang tono na tila nagpapaalala ng panganib sa bawat sulok. Ang tunog ng mga crack at bang ay pumupuno sa hangin. Ang mga gusali ay bumabagsak sa sarili nilang bigat. Sa gitna ng kalituhan, isang lalaki ang tumayo, suot ang pulang hoodie, sumisigaw habang itinuturo ang isang bagay sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkabalisa, para bang sinusubukang babalaan ang mga tao sa paligid niya. Ngunit ang karamihan ay tila natigilan sa takot, ang iba naman ay nagtatakbuhan, sinusubukang takasan ang tiyak na kapahamakan. Ang isang buong kalye ay nalubog sa mga guho, nakahandusay ang mga nasirang sasakyan. Mga istrukturang nawasak, at ang makapal na usok ay unti-unting bumabalot sa tanawin. Sa gitna ng nagkakagulong lungsod, isang napakalaking tore ang tumutusok sa kalangitan, napapaligiran ng umiikot na bagyo ng madilim na ulap at lumulutang na debris. Ang istruktura ay may kakaibang presensya, malamig, nakakatakot, at tila dayuhan sa mundong ito. Sa bawat pulgada nito, tumitibok ang mga asul na guhit ng enerhiya, kumikislap na parang buhay, nagpapahiwatig ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang lupa sa paligid ng tore ay nagkakagulo, ang mga bitak sa lupa ay tila naglalabas ng liwanag, para bang ang tore ay sumisira sa mismong realidad. Ang hangin ay mabigat, puno ng static na enerhiya na parang babala ng paparating na sakuna. Ang perspektibo ay nagpalit, ipinapakita ang tore sa kabuuan nito. Ang napakataas na istruktura ay nagtatanghal ng sarili bilang isang higanti sa gitna ng mga ordinaryong gusali ng lungsod. Ang mga anino nito ay naglalatag sa buong kalangitan, nagpapalakas ng hindi maipaliwanag na takot. Sa ibabaw nito, ang asul na enerhiya ay dumadaloy at kumikislap, waring nagpapaalala sa sinumang tumitingin na ito ay higit pa sa simpleng tore, ito ay simbolo ng kapangyarihan at panganib. Sa isang rooftop balcony sa malayo, nakatayo ang ating bida, tahimik na pinagmamasdan ang tore. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng pagkabalisa at pagmumuni-muni. Malalim ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ang misteryosong istruktura sa di kalayuan. Sa kanyang isipan, isang tanong ang bumalot sa katahimikan. Ito ba, ang tore na binanggit nila? Ang emosyon sa kanyang mukha ay nagbabago mula sa takot patungo sa determinasyon. Niyayakap niya ang kanyang mga palad ng mahigpit, ang tunog ng grip ay halatang maririnig habang ang kanyang mga buto ay halos pumuputi mula sa lakas ng pagkakahawak, hawak sa kanyang kamay ang isang kumikinang na pil. Ang asul na liwanag nito ay tumatagos sa dilim, lumalawak ang anino ng lalaki sa pader. Nakaukit sa pil ang teksto, "Pil ng Silver Goblin. Kapag kinain mo ito, makakakuha ka ng..." Nag-aalinlangan siya, ang mga mata niya ay puno ng pag-iisip habang pinagmamasdan ang mahiwagang pil. Ang kanyang panloob na dialogo ay nagmumula sa kanyang puso.
Hindi ko alam kung tama ba ang desisyong ito, ngunit, sa isang matinding hakbang, inilalapit niya ang pil sa kanyang bibig. Tahimik niyang nilulunok ito, at ang liwanag mula sa pil ay unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ang kanyang boses ay mababa ngunit determinado. Ito ang tanging pagkakataon na gagawin ko ang isang bagay na ganito. Bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. Sa ibabaw niya, biglang lumitaw ang kumikinang na mga simbolo na puti at asul, lumulutang sa ere na tila sumasayaw sa ritmo ng enerhiya. Ang kanyang hininga ay mabilis habang nararamdaman niya ang kakaibang pagbabago sa loob niya. Unti-unting nagbabago ang kanyang mga mata, hinahayaan ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang katawan. Habang nananatili siyang inaabsorb ang kapangyarihan na dumataloy sa kanya ay isang asul na holographic window ang biglang lumitaw sa harapan niya, na may nakasulat. Nakuha mo ang bintana ng status ng Sage. Tinitingnan niya ang holographic window sa harapan, nagbabasa ng bagong impormasyon. Ang bintana ng status ng Sage ay magbibigay ng gabay sa pinakamataas na rate ng pagkaligtas sa kasalukuyang sitwasyon mo. Sa likod niya, ang mga puti at asul na simbolo ay patuloy na umiikot, bumabalot sa kanya sa isang kumikinang na liwanag. Ang tanawin ay tila nagpapahiwatig ng kanyang paglipat mula sa kawalan ng katiyakan patungo sa kapangyarihan. Sa gitna ng isang simpleng lugar, si Lee ay nakatayo, hawak ang isang misteryosong kumikinang na asul na libro. Ang liwanag mula rito ay unti-unting tumataas, nagre-reflect sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtataka, tila hindi makapaniwala sa hawak niyang bagay. Ang libro ay biglang kumislap, at ang ilaw nito ay tumagos sa buong silid. Ang mukha ni Lee ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa halo ng pagkagulat. Ang libro ay kanyang binuksan at bigla itong nagpapalabas ng mas maliwanag, ang silid ay napuno ng asul na enerhiya, at si Lee ay tila hinigop ng libro. Matapos mahigop ang bida, ang libro ay unti-unti nang bumabagsak sa lupa, tila mas misteryoso at makapangyarihan ang presensya nito. Isang holographic na digital display ang lumitaw mula sa liwanag ng libro. Ang teksto ay nag-flash sa hangin. Ang pinto sa katapusan ng mga araw ay malapit nang magbukas. Oras na natitira hanggang sa katapusan ng mga araw, 15 araw 4 na oras 12 minuto 52 sekundo. Mangyaring maghanda para sa katapusan. Rekomendasyon, pag-eehersisyo ng lakas, pag-eehersisyo ng stamina, pag-aaral ng kendo. Nagulat si Lee nang malaman niyang nabuksan na ang pinto ng katapusan. Nagtataka siya sa nakikita niya, sinabing iba ito sa kanyang inaasahan. Sa isang sandali ay bigla na lang lumitaw ang isang notification na nagsimula na ang laro at binigyan ang ating bida ng isang matulis na espada. Nagulat siya nang makuha ang espada bilang kanyang sandata. Nagsimula ang tutorial at nakumpleto ang aptitude test. Nakatanggap ang ating bida ng Combat Swordsman class. Ang ating bida ay tila nagtataka. Napapaligiran siya ng asul na liwanag at mga spark. Sa tabi niya, may lumulutang na kahon na may teksto. Buksan ang status window para sa higit pang detalye. Mula sa mataas na anggulo, makikita ang ating bida na nakatingin sa maraming lumulutang na data window. Kitang-kita ang pagkalito sa kanyang mukha, na nagsasabing, marami ang masyadong bagay na dapat basahin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang asul na window na naglalaman ng mga detalye ng kanyang mga istatistika. Nakalagay dito, Lee Ho-young, HP, 100%, MP, 10. Klase, Combat Swordsman LV1. Kasanayan, LV. I Basic Swordsmanship. Sage's Status Window. Stamina, 14. Lakas, 11. Agility, 7. Sensitivity, 8. Sa ibaba, may seksyong nakasulat, natitirang mga punto, 0. Hawak niya ang isang espada sa kanang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay naglalahad ng determinasyon habang nasa isang kagubatan na napapaligiran ng maraming puno. Tinitingnan niya ang espada sa kanyang kamay, may halong pag-usisa sa kanyang mga mata. Sinabi ng ating bida, nangangahulugan ba ito na ang lahat ay nagsisimula na sa ngayon? Habang tinitingnan ang kapaligiran, lumilitaw ang isa pang asul na bintana sa kanyang harapan. Kumpletuhin ang isa sa dalawang objektibo. Mag-survive sa kagubatan ng 60 minuto. Hanapin ang exit at lumabas, sinabi ng ating bida, upang malinis ito.
kailangan kong makasurvive sa kagubatang ito ng 60 minuto o hanapin ang exit. Sa huli, tumingin siya sa harapan, handang kumilos, habang iniisip. Kung ito ay tinatawag na tutorial, dapat itong gawin para sanayin ako sa laro bago ang tunay na laban. Ang ating bida ay nakatingin ng mabuti sa isang kumikinang na asul na screen sa kanyang harapan. Ang screen ay nagpapakita ng mga salitang, bintana ng status ng Sage. Nagtataglay ito ng detalyadong gabay para sa pinakamataas na posibilidad ng pagkaligtas sa kasalukuyang sitwasyon. Habang iniisip ang posibilidad, naisip ng ating bida na maaari kong gamitin ang bintana ng status ng Sage para sa gabay sa susunod na gagawin. Ang bintana ng status ng Sage ay naglabas ng gabay. Gamitin ang lahat ng 60 minuto ng tutorial at patayin ang maraming monster. Ang pangalawang layunin ay humadlang sa paglaki, ngunit hindi ito inirerekomenda. Habang nagmumuni-muni, naisip ng ating bida na, siguro, hinihikayat ako ng bintana ng status ng Sage na mag-ensayo dahil alam nito kung ano ang mangyayari. Sa isang kagubatan, nakatayo ng matatag ang ating bida, habang naghahanda para sa isang bagong yugto ng laro. Biglang lumitaw sa screen ang mga salitang, nagsisimula na ang tutorial. Ang mga salitang ito ay kumikislap sa asul na liwanag, sumasabay sa tensyon ng tagpo. Habang naglalakad siya sa kagubatan, isang malabong tunog ang umalingaw-ngaw, na agad nakakuha ng kanyang pansin. Sa di kalayuan, isang maliit na nilalang ang lumitaw, isang raccoon na may isang sungay. Tumigil ito sa harapan ng ating bida nakatingin ng diretso sa kanya. Nagulat ang ating bida, at naisip na kung, monster ba ito? Sa isang malapitan, makikita ang raccoon. May lumulutang na asul na bintana sa tabi nito na may label na LV, isang one-horned raccoon. Habang iniisip kung dapat bang umatake, hindi napigilan ng ating bida ang kanyang sarili. Cute naman ito, napangiti siya, bahagyang nagulat sa kanyang sariling reaksyon. Sa ilang sandali lang ay bigla na lang ito nagbago ng anyo habang nagpapakita ng mga matutulis nitong pangil. Tila nalilito at nagulat ito, biglang lumundag ang may sungay na raccoon sa hangin, nakabuka ang bibig nito at umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw. Halata sa kilos nito ang sakit at matinding pagkabalisa. Ang buong kagubatan ay tila nag-iitsaw ng ingay nito, ang ating bida ay humakbang pasulong, hawak ang isang espada na nagliliwanag ng matingkad na asul. Sa isang mabilis na pag-atake, hinati niya sa dalawa ang may sungay na raccoon. Bumagsak ang katawan nito sa lupa, nanginginig ang paligid sa bigat ng pagkakapatay. Lumilitaw ang isang kahon ng abiso sa ere, malinaw na nakasaad. Pinatay mo ang may sungay na raccoon. Nakuha mo ang karanasan, EXP. Sa tabi ng ating bida, isang asul at translucent na anyo ng raccoon na may halo sa ulo nito ang lumitaw, parang kaluluwa na nakasilip sa pinagmulan ng kaguluhan. Tahimik na nakatayo ang ating bida sa tabi ng patay na raccoon. Nagninilay siya sa kadalian ng laban. Napabuntong hininga siya at naisip, marahil mahina ito dahil isa lang itong halimaw sa tutorial. Habang tinitingnan ng lupa, nagmuni-muni ang ating bida tungkol sa limitasyon ng kanyang mana. Napagtanto niyang sapat lamang ito para magamit ang kasanayan niyang basic swordsmanship ng 5 beses. Sa paligid niya, nararamdaman ang misteryosong hangin ng kagubatan. Ang ating bida, na nakasuot ng asul at itim na pants, ay nakipaglaban sa isang may sungay na fox na nilalang gamit ang kanyang espada. Nag-iisip siya tungkol sa pagtitipid ng kanyang mana habang naglalakbay. Ginamit ni Lee ang basic swordmanship skill niya at nahiwa niya ang fox. Ang nilalang ay sumisigaw habang unti-unting namamatay, at natalo ng ating bida ang nilalang. Umangat siya sa antas 2 at nakakuha ng ilang puntos ng kasanayan. Matapos niyang matalo ang halimaw, napangiti na lang ang ating bida habang hawak ang kanyang espada. Masaya siya sa pag-angat ng kanyang antas. Sinabi niya, tamang-tama ang pagdeplit ng aking mana. Ngunit nabigla ang ating bida dahil ang laro ay nagpapahayag na ang manlalaro ay umabot sa antas 1, may second na titirang puntos para sa pagkakaloob ng estadistika. Nagpapahayag ang laro na dahil sa Sage's status window, ang pag-angat ng antas ay mas mabagal kumpara sa ibang manlalaro. Laking gulat ng ating bida at nagtatanong kung bakit may parusa sa pagkakaroon ng Sage's status window. Laking panghihinayang niya sa pagkawala ng antas na nauna niyang nakuha.
Nagpahayag siya ng pagkadismaya at nais na umabot sa susunod na antas. Hindi siya makapaniwala sa mabagal na pag-angat ng antas. Tinawag niya itong nakakatawang kapansanan. Nagtataka ang ating bida hanggang sa nabitiwan niya ang kanyang espada. Hanggang sa naalala niya ang status window. Tinitingnan ng ating bida ang status window. Ang kanyang tauhan ay si Li Huyang na may HP 100% at MP 10. Ang kanyang klase ay Combat Swordsman sa antas 1. Napansin niya ang dalawang natitirang puntos at nagtataka kung ano ang nangyayari. Nais ng ating bida na maunawaan kung ano ang nangyayari sa status window. Nag-iisip si Li Huyang, bakit ako may second punto pa? Nag-iisip siya, kung tama ang kanyang akala. Napagtantong niya na, ito ay hindi penalty. Napangiti si Li Huyang ng malawak at nag-iisip, pwede bang ito ay isang overpowered na ability? Tumingin ang ating bida sa itaas, tila may aatake na namang kalaban sa kanya. Hawak ang espada, mabilis na inatake ni Li Huyang ang raccoon bago pa ito makalapit. Lumitaw ang isang asul na screen na may puting teksto, nakuha mo ang EXP. Kasabay nito, lumitaw ang isang pulang screen na may puting teksto, binabago ang antas ng manlalaro. Ikaw ay ngayon nasa antas 1. Ngumiti ang ating bida dahil sa pagbabalik niya sa antas 1, ayon sa kanyang inaasahan.